Ang umaga matapos ang buhawi, ang trailer park ay nagmistulang sementeryo ng mga alaala. Ang pinaglumaang motorhome ni Mike ay nakataob, ang bubong ay nabalatan na parang lata ng sardinas. Ayos, bulong ni Mike habang nakatingin sa langit. Dati ang mga magulang ko, ngayon naman ang buong mundo na ang kalaban ko. Anong gagawin ko sa tumpok na basura na to? Lumuhod siya sa putikan at pumikit. Hindi siya humiling ng himala, humingi siya ng palatandaan. Pagtayo niya, nasagi ng kanyang paa ang isang nayuping bakal na mesa na nakaligtas sa pagkawasak. Hindi nakatapos ng high school si Mike, pero pagdating sa pagluluto, isa siyang salamangkero. Kung bibigyan ka ng buhay ng maasim na limonada, bulong niya habang hinahaplos ang matutulis na gilid ng yuping trailer, hindi ka lang gagawa ng limonada. Itatayo mo ang buong tindahan. Doon niya nakita, ang baluktot na bakal ay hindi basura. Ito ang balangkas ng isang kusina. Kusina sa trailer. Tinuktok ng kanyang lola ang tungkod sa sahig ng beranda, sinisilap siya sa likod ng makapal na salamin. Mikey, sa tolda ka na nakatira. Kama ang kailangan mo, hindi kalan. Lola, nasa akin ang galing at nasa akin ang mga materyales. Kailangan ko lang ng $500 para sa mga linya ng gas at permit, pakiusap ni Mike. Ipapangalan ko sa inyo ang pinakamasarap na putahe. Bumuntong hininga ang matanda at inabot sa kanya ang pera. Dapat ay maraming bawang yan, ha? Nagtrabaho si Mike ng 18 oras kada araw, naghihinang sa ilalim ng liwanag ng buwan at nagkukuskus ng grasa hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamao. Hinayla niya ang Lemon Squeeze Bistro, isang matingkad na dilaw na trailer na binuo mula sa mga labi ng bagyo, patungo sa gilid ng isang lokal na karnabal. Hoy, tingnan niyo yung tumpok ng basura, tawa ng isang grupo ng mga kabataan habang nilalagpasan siya patungo sa mga makikinang na burger van. Subukan niyo ang Zesty Tornado Wrap, sigaw ni Mike, paus ang boses. Libre ang unang kagat. Sa ika-4 na araw, isang local food blogger ang nakatikim ng food wrap. Sa ika-7, ang pila sa trailer na gawa sa basurang bakal ni Mike ay mas mahaba pa kaysa sa pila sa Ferris wheel. Pagkalipas ng 4 na taon, nakatayo si Mike suot ang isang itim na suit na tila medyo masikip para sa kanya. Nakatanaw sa parking lot ng isang malaking strip mall. Isang binata ang lumapit sa kanya. Mukhang pagod at gulo-gulo ang hitsura. Nabalitaan ko pong tumatanggap kayo ng trabaho, sabi ng bata. Wala po akong gaanong dala. Nasira ang kotse ko, at wala na akong ibang matakbuhan. Ngumiti si Mike. Inabutan ng bata ng puting apron, at itinuro ang pinakabagong trailer. Wala akong pakialam sa kotse mo. Ang pakialam ko ay ang mga kamay mo. Marunong ka bang magluto? Medyo po, sagot ng bata. Mabuti, sabi ni Mike. Sabay tingin sa isang naka-frame na litrato sa dingding. Ang larawan ng isang nayuping motorhome sa gitna ng maputik na bukid. Dahil gagawin nating matamis ang mga maasim na lemon. Ang aral ng kwento. Ang iyong sitwasyon ay mga sangkap lamang ng iyong buhay. Bagamat hindi mo kontrolado ang mga lemon na ibinabato sa iyo. Mga pagkabigo, sakuna, o malas. Nasa iyo ang buong kontrol ng recipe. Ang katatagan ay ang kakayahang tumingin sa isang pagkawasak at makakita ng isang pundasyon. Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.